Kasunod ng naunang pagsisiwalat na meron umanong halos 1 bilyong pisong inilipat sa bank accounts ng isang opisyal ng COMELEC, ipinakita naman ng isang dating mambabatas ang isang package. Laman umano nito ang bank records at listahan ng ari-arian abroad ng isang COMELEC official. Nakatutok si Mark Salazar. Yan naman lahat ng details from FedEx. Ipinakita ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice sa media ang natanggap niya umanong package mula sa Bahamas. Mga bank records daw ito at listahan ng ari-arian abroad ng isang COMELEC official. So nung binuksan ko, may 14 accounts. Yung isang COMELEC official. 14 accounts sa Seychelles, sa Bahamas, Singapore, Hong Kong. At I think China. Ngayon, itong 14 accounts nito, yung iba kasama niya, co-depositor niya, yung kanyang asawa. Ayaw ipasilip ni Erice sa media ang sinasabi niyang bank records na magpapatunay umano ng bribery. Merong mga Miro officials from Korea naghulog ng pera. Nandito, pati mga pangalan. Tapos pinadala dun sa mga bangko. Natanggap. Ito detailed, hindi ko lang papakita yung pangalan, pero ganyan kakapal yan. Detailed. Detailed yan, no? Pati yung date, time, andyan, kung paano na receive. Pati yung kanyang mga properties abroad. Tinanong si Erice kung sinong opisyal ng COMELEC ang nasa bank record. I will not name it because it's still not verified. Hindi naman to verified pa eh. Para maimbestigahan ng COMELEC, pinareceive ni Erice kanina sa opisina ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga dokumentong tinatawag niyang The Bahamas Files. Ipinasilip ni Chairman Garcia sa GMA Integrated News ang mga dokumento. Yung mga pinadala sa akin, yung pinareceive kaninang umaga, pare-parehas po yung font. Para bang isang tao lang ang gumawa ng lahat, may mga bago lang na account number. So yung lang yung account numbers lang ang pinagbago-bago, pero pare-parehas po yung font. Hindi nga wala nga logo ng bangko, ni wala nga pirma ng kung sino man na nag-issue. Parang lumalabas 14. Yun ay 14 doon sa 49. Pero this time nagsama ng 6 na local accounts. Doon sa una kasing may kopya ko na meron ako, at the same time doon sa binabasa sa press con, wala kasing local accounts. Sinubukan daw i-verify ni Garcia ang isang account sa listahan ni Erice. Sinubukan muna natin ang isa, Land Bank of the Philippines. At dito sa Land Bank of the Philippines, napakaliwanag. Sinabi ng Land Bank, hindi nag-i-exist ang account na yan. Walang ganyang klaseng account. So ano ibig sabihin? Spurious ang account. Iisa-isahin daw ni Chairman Garcia ang mga bank account para makuhanan lahat ng bank certificate para pabulaanan ng mga bintang. Nakakalungkot. Sobra ako nalulungkot sapagkat ako inaakusahan, ako ang naghahanap ng ebidensya. Ako inaakusahan, ako nagpapatunay na mali. Hindi ba dapat yung nag-aakusa sila ang nagpo-prove? Doon ako nalungkot. Hindi pa pala verified. Hindi pa pala nakikita, nalalaman o nagtatanong man lang sa mga bangko o nag-i-inquire. Hindi verified, nilabas sa publiko. So, anong ibig sabihin? Anong purpose? Para naman daw sa mga bank account sa ibang bansa, nakipag-ugnayan na raw siya sa Anti-Money Laundering Council. Sa oras na mapatunayan daw ni Chairman Garcia na pineke ang mga bank records para siraan siya, pwede siyang magkaso ng falsification of records laban sa mga naglabas nito. Tatandaan natin, kahit ang isang hayop, pagka nasusulong, dalawa lang ang pinag-iisipan niya, tumakbo o lumaban. Kung ako hayop, pinili kong lumaban. Hindi ko piniling tumakbo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.